Naku, heto na ang pinakahuli nating kabanata sa kwentong pag-ibig ni Amaya at ni Marlon. Ngayon pa lang nagpapasalamat na po ako sa lahat ng sumuport at sumubaybay. Maraming salamat po. Simulan na natin. Ang mga taong kasalukuyang nanonood ng live sa kahit na saang sulok ng mundo ay nakasaksi sa pangyayaring yon. Halos lahat sila hindi alam kung paano huminga sa sobrang tensyon na kanilang nararamdaman. Lahat ng mga foundations na tinulungan ni Marlon, walang tigil sa pagdarasal habang nanonood ng live sa kanilang telebisyon. Maging ang mga tao ay nanatiling tuod sa kanilang kinatatayuan habang nanonood ng live sa billboard sa gilid ng daan. Lahat sila isa lang ang panalangin. Sana makaligtas ang prinsesa ng Wales. Ilang sandali pa, rumaragas ang itim na van na huminto sa tabi ng bridal car. Makikita mula sa live ang pagbaba ng mga men in black mula dito't mabilis na hinatak ang bride na makasama nitong driver. Palabas ng kotse at pinasok sa kanilang van. Mabilis naman ang mga bodyguard ng bride sa pagsunod sa nasabing van. Mistulang nanonood lang ng pelikula ang mga tao na nakatunghay ng live dahil sa pagpapalitan ng mga putok ng mga men in black versus sa mga bodyguard ng bride. Si Kenzo na kasalukuyang kumakain ay nabitawan ng platong makita mga hindi inaasahang pangyayari. Diyos ko Lord! Amaya! Sigaw niya na parang iiyak. Siya lang ang nasa loob ng apartment niya. Pakiramdam niya manganganak siya nang wala sa oras. Hindi niya kayang tignan ang sinapit ng kaibigan niya. Ang mga media ay matapang pa rin na nakasunod sa mga ito at patuloy ang coverage nila sa mga nagaganap. Kahit pati sila hinagisan ng granada ng mga men in black, ngunit patuloy pa rin sila sa pagsunod sa mga ito. Samantalang si Marlon kanina pa kinakabahan, kanina pa siya panay ang sulyap sa kanyang wristwatch. Ilang minuto na lang dapat nandito na si Amaya, ngunit bakit wala pa ring update mula kay Kim? Kim, tawag niya mula sa earpiece na suot niya, ngunit walang sumasagot. Shit, mura niya. Nagtataka siya kung bakit hindi ito sumasagot. Hindi siya pwedeng magkamali. 1 taon niyang pinlanong lahat ng ito. Hindi pwedeng mabigo siya. Soliel, naisip niyang tawagan ng isa niyang kanang kamay. Master, sagot ni Soliel. Haali, Kiaka, Jira. Kinakabahan niyang tanong sa Oromo language na ibig sabihin ay kumustang sitwasyon niyo dyan. Ama bula, di na kasera, goofta. Sagot rin ito sa kanyang Oromo language nang ibig sabihin, nandito na kami sa lungga ng mga kalaban, Master. Gaari wana, duda bekta. Sagot niya nang ibig sabihin, good, alam mo nang gagawin mo. Daddy isn't mommy here yet? Napabalik siya sa sarili nang marinig ang tanong ni Caleb. Bitbit pa nito ang pillow cushion na may laman na wedding ring nila ni Amaya. Yumuko siya tinayos ang buhok nito. Your mommy will be here soon, son. Don't worry. Nakangiting wika niya. Hindi niya alam kung anak ba niya talagang sinabihan niya na huwag mag-worry ang sarili niya mismo. Kahit na pinalo niyang lahat, hindi pa rin maalis sa sarili niyang kabahan. Paano kung may nakalusot pa rin? Mabilis na bumalik si Caleb sa kanyang pwesto sa likuran nang marinig na nagsimula ng tumugtog ang instrumental ng Beautiful in White. Lumingon si Dylan sa kanya. Ito ang unang nasa pila na nagmarcha. Dahil best man niya ito, kahit pa nasa Wales sila ikinasal, traditional wedding pa rin ng Pilipinas ang kanilang processional order. Tinignan siya nito ng makahulugan. Waring sinasabi na, bro, relax lang. Tipid lang siyang ngumiti dito. Hindi niya alam kung anong mararamdaman niya sa mga oras na ito. Hindi niya alam kung dumating na ba si Amaya o ang pari na siyang magkakasal sa kanila kaya nagsisimula ng prosesyon. Samantalang si Maui, hindi maawat ang halakhak habang nakatingin kay Amaya na tahimik lang na nakatingin sa kanya. Pinasadahan niya ito ng tingin mula ulo hanggang paa. O ano Amaya, natulala ka na ba dyan? Ang bongga pa naman ng wedding gown mo. Sayang. Hindi sa simbahan ang tuloy mo hindi dito sa kulungang inihanda ko para sa'yo. Pumalatak ulit ito ng tawa. Hindi to makapaniwalang malulusutan nila si Marlon. Ikaw naman Mr. Kim, ano ngayon ang masasabi mo? Hindi ka rin ba makapaniwala na ako na ngayon si Queen Phaeton, ang pangatlong pillars ng Assassin's Creed? Biglang nakaramdam ng pagkairita si Maui dahil hindi sumasagot ang dalawa sa harapan niya. Mabilis niyang tinutok ang baril na hawak niya sa ulo ni Amaya. Easy darling, easy lang. Hindi pa natin nakukuha ang chips. Baka mapatay mo siya. Pigil ni Dimir kay Maui nang makitang ginawa nito. Kasalukuyan itong nakaupo sa couch sa loob ng Blue Phaeton hideout.
Nagtagumpay silang maligaw ang lahat ng mga media kanina kaya alam niyang wala nang nakakaalam kung saan nila dinala ang dalawa. Samantalang si Soliel parang gusto nang sipain si Maui. Natutukan nito ng baril ang ulo ng bride. Naghihintay lamang siya ng tamang timing ayon sa oras na sinabi ng master niya. Nagmasid na muna siya sa paligid. Napapalibutan sila ng blue phaeton. Gayunman, hinihintay lamang niya na pumasok ang mga kasamahan niya mula sa Black Lion. Parang hihimatay na si Kenzo habang nanonood ng live na makitang nakatutok ang baril sa ulo ng kaibigan niya. Ilang baso ng tubig ang nainom niya upang bawasan ang tensyon na kanyang nararamdaman. Amaya, sana makaligtas ka. Dasal nito habang umiiyak. Sumagot ka! Sigaw ni Maui. Pinphaeton, tingnan niyo po ito. Pinakita sa kanya ng kanyang tauhan ang cellphone na taga na bumalandrang mukha niya sa screen monitor. Tangina! Galit niyang binalingan ng tauhan sa kamuling dinagdag. Hindi ba? Nailagaw niyo ng media kanina? Bakit nakablandra ang mukha ko? Lumipat ang tingin niya sa dalawang akala niya si Mr. Kim at Amaya. Hinala niya may hidden camera itong dalawa. Akmang hampasin niyang ulo ng bride nang inunahan siya nitong sipain. Shit! Mura ni Solya nang tinamaan ng bala ang bride na kasama niya. Hindi niya na nakontrol ang sitwasyon. Talagang kulang sa pasensyang partner niyang babae. Bakit ba itong naisipan ng master niyang i-partner sa kanya? In the first place, hindi sila magkasundo nito. Master, hindi na namin makontrol ang sitwasyon. I need your permission to do our plan B. Mahina niyang wika mula sa earpiece habang nakakupli sila ni Raisa sa ilalim ng mesa. Do it. Sagot agad ni Marlon. Pilit tinatakpan ng tensyong nararamdaman niya. Habang hinihintay na matapos ang lahat ng entourage, sa pagmarcha, nagkatabi sila ni Dylan ngayon sa gilid ng altar. Bro, relax. Kanina ka pa namumutla. Feeling mo naman virgin ka pa? Nangasar na wika ni Dylan. Binalingan niya ito at tinapunan ng masamang tingin. Sige, tingnan lang natin kung hindi ka mumutla sa sorpresa ko sa'yo mamaya. Ganting asar din ni Marlon, dahilan upang magpunot ang noo ni Dylan. Tinuon na lang nilang dalawa ang atensyon sa mga maliliit na bulinggit nilang flower girls. Ang dalawa sa mga ito ay ang kanilang babaeng kambal na sina Amelia at Amara. 1 taon pa lang ang mga to at nagpa-practice pala maglakad kaya kinakailangan pang samahan ng kani-kanilang yaya sa pagmarcha. Samantalang dalawang lalaking kambal naman na sina Marcos at Marlo ay karga din ng kanilang yaya at dito na niya pinaupo sa harapan upang mabilis niyang makita. Bro, relax ka lang ha. Ayun ang sorpresa ko sa'yo. Ganting asar ni Marlo na binalingan niya si Dylan. Umangat ng mukha si Dylan at tumingin sa maid of honor na siyang huling nagmarcha bago ang bride. Ganun na lang ang pag-awang ng labi niya habang nakatingin sa babaeng matagal niya nang hinahanap. Si Fernanda, magkasunod siyang napalunok ng laway na makitang kakaibang transformation nito. Bakit ba? Ganyan lang napansin ang kagandahan nito. Akmang sasalubungin niya ito nang mabilis siyang pinigilan ni Marlon. Bro, relax. Moment ko to. Magplano ka ng sarili mong kasal. Huwag mong agawin ang spotlight ko. Nakangising saad ni Marlon dahilan upang mairita siya dito. Pinigilan niya na lang ang sarili na kontentong titigan si Fernanda habang nakatayo na ito sa kabilang upuan na inilaan para sa maid of honor. Kapantay niya. Si Marlon naman ay mas lalong dumagungdungang kaba sa loob ng dibdib niya habang inaabangan ng pagpasok ng kanyang asawa. Hindi siya mapakali. Muli niyang tinawag si Mr. Kim mula sa earpiece na suot niya. Mr. Kim, where is my wife? Tanong niya. Master, here comes your bride. Sagot agad nito dahilan upang ang kabang nararamdaman niya ay napalitan ng excitement. Agad na pinalitan ng instrumental music ng Don't Say Goodbye bilang bridal march ni Amaya. Samantalang napaawang ang labi ng mga taong nanunood ng live na biglang nag-ibang lumitaw sa screen monitor. Tila mula sa action movie na pinapanood nila kanina lang, bigla na lang napuno ng puting usok ang buong screen monitor habang pumapailan lang ang nakakabighaning kanta mula sa loob ng simbahan. Nang unti-unti itong hinawi ng hangin ay agad na lumitaw ang napakagandang bright na suot ang Swarovski crystal wedding gown. Anong nangyari? Paano nangyari ng bride na sa simbahan? Hindi ba kanina lang binaril pa siya? Bakit nag-iba ang gown niya? Oo nga pero hindi siya yun. Ibang itsura ng bride ngayon. Sobrang ganda niya. Napuno ng usap-usapan ang mga nasa paligid. Nagtaka ang mga taong nanonood ng live. Biglang nagibang palabas sa monitor. Ang gown that the bride wore gleamed with stones worth billions of dollars. The aisle was strewn with fresh white rose petals.
Each side of the aisle is decorated with standing cherry blossoms. Hindi mapigilan ni Marlon ang kanyang mga luha sa pagpatak habang tinititigan si Amaya na naglalakad sa gitna ng aisle. Nalalabong mga mata nito habang nakangiti sa kanya. This is it, pusal niya sa sarili. Nagtagumpay siya na maituloy ang kasal nila. Matagal niya itong pinagplanuhan at kahit na gumastos man siya ng malaki, ang mahalaga matuloy ang kasal nila ni Amaya. Kahit asawa niya hindi alam na meron palang double wedding na nagaganap. Ang isang bride ay si Raisa na nagpanggap bilang Amaya at si Solian na nagpanggap bilang Mr. Kim. Sinadya niyang ipakalat ang oras at lugar ng kasal nila ni Amaya dahil alam niyang lalabas sa mga kalaban niya. Nagpagawa siya ng kamukha ni Amaya at ni Mr. Kim upang silang maging focus ng atensyon ng mga kalaban niya. At ngayon, alam niyang kasalukuyang hinuhuli ng mga itong ng buong Black Lion. Bro, nag-change mind ka na ba? Kanina pa naghihintay ang asawa mo na sunduin mo sa gitna ng aisle. Napabalik siya sa kanyang sarili nang marinig ang sinabi ni Dylan. Pinahid niya ang kanyang mga luha at parang nakalutang pa rin sa mga ulap ang kanyang mga paa habang naglalakad papunta sa kinaroonan ni Amaya. Mahigpit siyang yumakap kay Queen Elizabeth at King Charles bago kinuha ang kamay ni Amaya. Wala na akong ibang hihilingin pa sa iyo, son, kundi ang mahalin at ingatan ng prinsesa ko. Naluluhang wika ni King Charles bago ibigay ang kamay ni Amaya kay Marlon. Pangako, Dad. Naluluha ring sagot nito. Nauna nagmarcha ang dalawang matanda samantalang naiwan sila sa gitna ng aisle. How lucky I am to have you as mine at last. You look stunning, my love. Nakangiti niyang wika sa asawa. Ikaw rin, ang gwapo mo. Umanda ka sa akin mamaya. Ang dami mong dapat ipaliwanag sa mga nangyayari ngayon. Naluluhang sagot ni Amaya. Gumisi lang sa kanya si Marlon at sabay na silang naglakad papuntang altar. Habang nasa kalagitnaan sila ng seremonya ng pari, panay naman ang kurot ni Amaya kay Marlon dahil hindi niya ito nakikinig at tumitingin sa pari kung hindi sa kanya na lang ito nanatiling nakatitig. Dahilan upang pamulahan siya ng muka. Kahit na marami na silang anak, hindi pa rin siya sanay sa mga nakakatunaw na tingin nito sa kanya. I can't believe I now have the world's most stunning bride. Nakangiting wika nito sa kanya dahilan upang lalo siyang pinamulahan ng muka. Sasagot pa sana siya nang marinig ang tanong ng pari. Have you come here to engage into marriage? Freely and totally? Without coercion? Tanong ng pari na siyang nagpagising sa diwa nilang dalawa. Yes, father. Sabay nilang sagot. Are you prepared as you entered on the path of marriage? Yes, father. Sabay na rin nilang sagot. Since you intended to enter into the covenant of holy marriage, join your right hands and announce your assent before God and His church. Agad silang humarap sa isa't isa. Si Marlon ang unang nagsalita. I, Marlon Whitman, by the grace of God, do hereby take you, Amaya Tuason, to be my wife. Through thick and thin, in health and in sickness, I pledge to stand by you and to love and honor you for the rest of my life. I, Amaya Tuason, by the grace of God, do hereby take you, Marlon Whitman, to be my husband. Through thick and thin, in health and in sickness, I pledge to stand by you and to love and honor you for the rest of my life. May the Lord in His kindness strengthen an agreement you've made in front of the church. In my graciously make His blessings come true in you. What God has put together, no one should take apart. May the God of Abraham, Isaac, and Jacob, the God who brought our first parents together in paradise, strengthen and bless in Christ the agreement you have made in front of the church, so that no one can break up what God has joined together. At nang bigayan na ng singsing, agad na lumapit si Caleb, bitbit ang wedding ring, pillow cushion at binigay yon sa kanilang dalawa. Kinuha nilang kanilang singsing at naghahanda ng sabihin sa bawat isa. Kinuha ni Marlon ang kamay ni Amaya at sinimulan ng kanyang panunumpa. Love, simula nung una kitang titigan, nangako ko sa sarili ko na magiging akin ka kahit na anong mangyari. Sa kabila ng hindi mabilang na pagkakataon na paghihiwalay tayo ng Tyrana. Hindi ako titigil sa paghahanap ng daan pabalik sa'yo. Pinapahalagan kong yung papahintulot sa akin na subukan at makuha ang iyong puso sa ganitong paraan. Nagpapasalamat ako sa lahat ng babae na binigay mo sa akin. Ikaw na ngayon ang tanging babaeng mamahalin ko at nangangako kong mamahalin ka sa lahat ng pagkakataon. Masaya man o malungkot, kalusugan o kamatayan. Nangangako kong mamahalin at poprotektahan ka. Aaliwin kapag malungkot.
tutulungan sa mahirap na oras at maging mabuting ama sa ating mga anak. Ang lahat ng pag-aari ko ngayon ay sa'yo na. Sa huli, mamahalin ko pa rin ang iyong mga kapintasan. Ako magiging haligi ng iyong lakas sa tuwing kailangan mo ito. Itutuloy kong pangarap mo kapag ayaw mo na. Kapag magwawakas ang mundo mo bukas, ikaw pa rin ang pakakaibigin ko. Ilalan kong buong buhay ko sa iyo hanggang sa araw na tayo tuluyang maghiwalay ng landas sa kamatayan. Hanggang sa araw na ako ay mamatay. Mamahalin kita magpakailanman. At kahit na sa kabilang buhay, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Mahal kita, love. Mahal na mahal. Naluluang sinuot ni Marlon ang singsing sa daliri ni Amaya at pinahid ang mga luha nito sa kamuling dinagdag. I love you. Kinuha rin ni Amaya ang kamay ni Marlon at siya rin ang sumunod na nagsalita. Napakaswerte ko, love, dahil ramdaman ng babae sa mundong naghahangad ng pagmamahal mo pero pinili mong pakasalan ako. Kung may isang bagay na gusto kong balikan, ang nakaraan ito yung araw na una kitang nakilala. Dati naniniwala ko nang mahalin ka ay panaginip lang. Ngunit hindi ko inasahang matutupad mo ito. Akala ko matatapos ang pagmamahal ko sa iyo kapag nagkahiwalay tayo ng 5 taon pero nahanap mo ulit ako at binalikan mo ko sa buhay mo. Ngayon na aking kanahabang buhay, pangako magiging mabuting asawa at ina ko sa mga anak natin. Magdadala ko ng liwanag sa mapanglaw mong mundo. Dadamayan kita sa sakit, sa ginhawa at sa tabi mo ko hindi ako susuko sa iyo. Iisa tayo kahit na ilang beses tayong paghiwalay ng tadhana. Hanggang sa araw na mamatay tayong dalawa, pangako na magiging tapat ako sa iyo. At patuloy kang mamahalin kahit na habang buhay, ikaw pa rin ang pipiliin ko at wala nang iba. Matapos isuot ni Amayang singsing sa daliri ni Marlon, hindi niya nahinintay na magsalita pa ang pari. Agad niyang tinawid ang labi ni Amaya habang walang tigil sa pagbuhos ang mga luha niya. Love, thank you. I love you too. Naluluhang saad ni Amaya habang niyayakap si Marlon ng mahigpit. Matapos nilang pirmahan ang kanilang marriage contract, narinig ni Marlon ang pagtawag ni Sholiel mula sa earpiece na suot niya. Master, successful ang plano. Anong gagawin namin sa mga bihag? Kill them all. Agad na sagot niya at muling tinawid ang pagitan ng mga labi nila ni Amaya. Habang ang mga anak naman nila ay tinakpan ng kanilang lolo at lolang mga mata para hindi makitang tamis ng kanilang ginagawa. Ilang sandali pa, napuno ng masigabong palakpakan ng loob ng simbahan at lahat sinisigaw ang congratulations to the newlywed. Hindi na rin namala ng lahat ng taong nakasaksi sa live na yun ang pagtulo ng kanilang mga luha dahil sa kakaibang wedding na kanilang nasaksihan. Naguguluhan man sila sa kanilang napanood kanina, ngunit hindi pa rin nabawasan ang kanilang paghanga sa nasabing the wedding of the century. Habang si Dila naman, panay ang sulyap kay Fernanda na patuloy pa rin sa pagpunis ng mga luha habang nakatingin kay Marlon at Amaya. You're finally here. Bulong niya sa tenga ni Fernandang makalapit na siya, dahilan upang muntik nang mahulog sa kinupaan nito, ngunit hindi ito nagpatalo sa kanya. Binalingan siya nito at walang emosyon na sinagot. Excuse me, do I know you? Sagot nito sa kanya at tinaasan pa siya ng kilay, dahilan para mapaawang ang labi niya. Hindi niya inaasahan na isang cold-hearted Fernandang nakakausap niya. Samantalang noon, halos lumuhod pa to sa kanyang harapan. Mapansin niya lang, parang pangit yata sa pakiramdam niya na inangkin na siya ng babaeng ito tapos biglang hindi na siya kilala. Tinotoo yata nitong sinabi niya nakakalimutan na siya. Bro, picture tayo, tawag ni Marlon sa kanya. Ninitaan niya lang ito at muling tinuon ng atensyon kay Fernanda. Ngunit nagtaka siya dahil wala na to sa tabi niya. Inikot niyang paningin sa loob ng simbahan hanggang sa nahagip ng kanyang mga matang lumabas ito. Shit! Nataranta niyang inutusan ng tauhan niya na mismong nakaabang sa labas ng simbahan. Don't let a stunning woman with a naive, colored dress and long hair escape. Hindi siya nagpatumpik-tumpik pa, malalaki ang kanyang mga akbang na lumabas ng simbahan. Ngunit paglabas niya, biglang umakyat ang dugo sa ulo niya na makitang ibang babaeng hawak ng mga tauhan niya at hindi si Fernanda. Magkapareho nga sila ng buhok at damit ngunit hindi hamak naman na mas magandang Fernanda niya. Boss, nahuli na namin ng babae, sabi pa ng isa't dinala ito sa kanya. Galit niyang binalingan to habang nakapamewang siya. Get off, sigaw niya at muling bumalik sa loob ng simbahan. Hindi mo ko mapagtataguan, Fernanda, usal niya sa sarili. Habang abala siya sa pag-impake ng mga gamit na dadalhin niya, nahagip ng gilid ng kanyang mata si Dylan na nakatayo sa pintuan ng kanyang silid. Nagtataka niya na binalingan to. Kuya, may kailangan ka ba?
Tanong niya dito at muling tinuon ang sarili sa pagtutupi ng mga damit nila ni Marlon at pinapasok sa loob ng maleta. Naramdaman niyang mabigat ang mga paa ng kuya niya na pumasok sa kanyang silid at umupo sa couch. Hindi maipintang mukha nito habang nakatingin sa kanya. Talaga bang doon na kayo magstay sa New Hampshire? Malungkot nitong tanong. Kuya, hindi naman porket doon kami titira, hindi na kami babalik dito. Baka nakalimutan mo. Zillionaire ang asawa ko. Kahit na araw-araw gawin kong balkonahe itong Wales mula sa New Hampshire, pwede kong gawin yon. Nakangiti niyang sagot at saka dinagdag. Gusto lang namin ni Marlon na doon tumira sa New Hampshire dahil nandun ang main branch ng MW Bank Corp. Isa pa nagustuhan ko rin ang nabili namin ni Marlon na villa. Napakatahimik. Andyan na lahat. Waterfalls, beach at pwede na rin kami mag-hiking. Paano hindi maging tahimik? Bundok yung naisipan yung pagtayuan ng palasyo ng asawa mo. Nakanguso nitong sagot. Halatang pagkadisgusto sa napiling lugar. Inirapan niya to, napangiwi siya sa seryoso nitong mukha. Kuya, alam mo parang napapansin ko lately, napakasungit mo. Daig mo pang babaeng dinadat na ng dalaw. Pwede mo naman kaming puntahan doon para hindi mo kami mamiss. Tumabi siya dito at pinulupot ang dalawang kamay sa braso nito. Piningot itong ilong niya at tinakbayan siya. Busy ako sa Tawazon.com. At sa palasyo, alam mo naman si Daddy, busy na sa kakalayag nila ni Mommy kung saan-saan. Bakit ba kasi yung asawa mo pwede namang magregalo ng island lang? Bakit kailangan pang samahan ng private jet at yate? Isang buwan na naglalagay ang dalawang yun. Tila wala nang balak umuwi. Tapos ngayon ikaw naman, iiwan mo rin ako. Masyado niyo akong kinakawawa. Nagmamaktol nitong sagot sa kanya, dahilan upang pumalatak siya ng tawa. Kuya, alam mo, senyalis na yan na kailangan mo nang madaliin ang pag-aasawa para naman hindi ka na maging malungkutin. Tignan mo yung pagmumukha mo ngayon, hindi bagay sa'yo. Dati ng vice president ka pa lang ng Tawazon.com, naturingan kang dominant boss ng mga empleyado mo at mas lalo kang nagiging strict at walang puso nang ikaw nang pumalit sa akin bilang CEO. Ngayon tignan mo naman yung mukhang yan, parang talunan. Saan ka ba natalo kuya? Mahimig na pang-aasar na tanong ni Amaya. Saan pa ba? Kundi sa pag-ibig kay Fernanda. Nakangising sagot ni Marlon na lumabas na to ng bathroom, dahilan para tapunan siya ni Dylan ng masamang tingin. Oh really kuya? Akala ko joke lang yung sinabi ni Marlon na na-fall in love ka na kay Fernanda. Gusto niyang kumpirmahin ito. Hindi ko alam, may pagkatsismoso rin pala yung asawa mo. Sagot ni Dylan at muling sinamaan ang tingin ni Marlon ng pangiti-ngiti lang habang nagbibihis sa loob ng dressing room. Mukhang alam ko na kung bakit hindi nakapagpaalam sa akin ang lukaret na babaeng yon after ng wedding namin ni Marlon. Yun pala, umiiwas yung sayo. Ano bang ginawa mo sa kanya? Bakit parang ayaw kanya nang makita ngayon? Dati palagi nagkakwento sa akin kung bakit kanya crush. Kaya nawala na yata ang pagkagusto niya sayo. Mas lalo pang nadagdagan ang kirot sa dibdib ni Dylan dahil sa sinabi ni Amaya. Mahal, baka pwede mong sabihin kay Dylan kung paano siya minahal ni Fernanda para naman ma-inspire itong kuya mo kung paano niya suyuin ang wife-to-be niya. Nangaasar pa rin si Marlon. Shut up. Kapag ako gumanti sa'yo, siguradong sa labas ka na naman matutulog mamaya. Ganting sagot ito kay Marlon dahilan para matahimik to. Napapailing na lang si Amaya sa asaran ng dalawa. Tumayo na siya at muling inayos ang nakatiwangwang na maleta. Paano kuya, kapag nakaramdam ka ng lungkot, bisitahin mo lang kami doon sa New Hampshire. Madali lang naman yun sa'yo. CEO ka ng Tawazon.com plus pa yung bago mong pinatayong negosyo ngayon. Kahit na araw-araw mo kaming puntahan doon, walang problema. Meron namang private jet na maghahatid sundo sa'yo. Yun na nga problema eh. Wala na akong oras sa dami ng trabaho ko. Na-stress pa ako sa bagong kumpanya pinatayo ko. Nagsisisi ako kung bakit pa ako nakipag-joint venture. Kaya ako naman maging proprietorship para sa solo kong desisyon. Nagandahan kasi ako sa proposal ni Mr. Rojas kaya pumayag ako sa merging ng bagong kumpanya namin. Sounds familiar yung Mr. Rojas niyan ha. Ano yung pangalan ng bagong kumpanya niyo ngayon kuya? Dahil dalawa na kayong may-ari. Tanong niya. Tuazorox Steak. Combination ng Tuazon at Rojas. Tipid niyang sagot. Wow kuya, kung hindi ko lang alam ang background ni Fernanda, sasabihin ko sanang dalawa kayong may-ari. Dylan Tuazon and Fernanda Rojas. Pansin mo yun mahal? Binalingan niya si Marlon nakakatapos lang magbihis. Lumapit to sa kanya at niyakap siya mula sa likuran. Inamoy-amoy nitong leeg niya at mabilis siyang dinampian ng halik sa labi. Mukhang may patutunguhan niyang tanong mong mahal. Sagot ni Marlon sa paraan ng paglalandi. Napangiwi si Dylan habang nakatingin sa dalawa.
Ang sarap batuhin kumay. Yung nahawakan lang kamay niya ngayon. Tila nakalimutan ng mga to na hindi lang sila ang tao sa loob ng silid. Mukhang kailangan niya nang umalis at na out of place na naman siya. Akmang tatalikod na siya nang marinig niyang tawag ni Marlon. Bro, saan ka pupunta? Nakangiti nitong tanong sa kanya. Nag-bad sign lang daliring ito kaya tuluyang tinungong labas ng pintuan. Kinurot ni Amaya ang tagiliran ni Marlon. Ikaw masyado ka mapangasar kay kuya. Alam mo na nga laging mainit ang ulo nun dahil magaling magtago sa Fernanda. Tinuturuan ko lang ang kapatid mo kung paano suyuin si Fernanda. Grabe na rin kasi ang pride ng kuya mo. Hindi ako naniniwalang hindi pa niya nakita si Fernanda. Pangalawang hacker yan sunod sa'yo. Kaya alam kong nahanap niya ng babae. Naimbitahan ko na nga sa kasal natin si Fernanda na natauhan ko lang intusan kung maghanap. Siya pa kaya? Na isang genius hacker? Baka nga kahit anak mo si Caleb, bigyan mo lang ng phone number ni Fernanda. Malalaman na kaagad kung nasa ng babae yun eh. Talagang may pride na nga kuya mo. Hindi kasi alam kung paano aminin kay Fernanda ang totoong nararamdaman niya. Nasanay na siyang hinahabol ng mga babae. Hindi siya sanay na siyang humahabol kaya ayan, naghihintay kung kailan puputing uwak bago sabihin ang nararamdaman niya. Ay nako, hayaan na natin si kuya. Buhay pag-ibig niya yan. Siya lang ang nakakaalam sa sarili niyang totoo niyang nararamdaman. Bakit ikaw? Dumaan ka rin naman sa sitwasyong nakatulad ng kuya. Sad ni Amaya. Pinaharap siya ni Marlon at masuyong hinawi ang hibla ng kanyang buhok na nakatakip sa kanyang mukha. Hinapit nito ang bewang niya at mas lalong pinagdiit ang mga katawan nila. Mahal, kaya ako sinasabi yun kay Dylan. Dahil ayoko maranasan yung naranasan ko sa loob ng 5 taon. Ayoko hintayin pa niyang lumaki ang kanyang anak katulad ni Caleb na malaki nung nagkita kami. At hanggang ngayon, utang na loob ko pa rin sa anak mo ang lahat. Kung hindi dahil sa imbitasyon niya, hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na makasama ka. Dahil ang galing mo magtago, Mrs. Whitman. Hinalikan nitong tungkin ang ilong niya habang nakangiti. Paano nga kaya kung hindi yung ginawa ni Caleb? Sa tingin mo magkikita pa rin kaya tayo? Tanong niya at gumanti na rin ang yakap dito. Naniniwala ako sa destiny, mahal. Hahanap talaga yun ng paraan para muli tayong magkatagpo. Ang daya mo kasi talagang tinis mo kung lang 5 taon. Ikaw kasi, mahal mo rin pala ako, kailangan mo pang daanin sa kontrata. Yan tuloy, 5 taon din ako nangarap na sana mahalin mo rin ako. Kunwaring pagtatampong sagot niya. Huwag na nating sisihin ang isa't isa, mahal. Ang mahalaga ngayon, itong ganito tayo. Sa araw-araw na lang kitang nasisilayan sa tuwing magigising ako. Lalong napadagdag ang pagmamahal ko sa'yo. Nakangiti nitong sagot. Love, sana wala nang hadlang sa pagmamahalan natin. Mas lalong humigpit ang yakap niya. Love, hindi na maiwasang marami akong kalaban sa negosyo na gusto kong pabagsakin. Pero hindi ako natatakot, kaya araw-araw lagi ako nakahanda. Para saan pa bang Black Lion at Black Dragon na ngayon nadagdagan pa ng Dragon Knights at Blue Phaeton na sa ilalim ng pamumuno ko? Walang sino man na gustong galawin kayong pamilya ko dahil makakatikim sila ng bagsik ko kapag tinangka nilang hawakan kahit na dulo ng daliri mo at ng anak ko. Matapos niyang patayin ang pinuno ng Dragon Knights na si Tashing, tuluyan na rin niyang sinasakop ang buong Dragon Knights. Samantalang namatay naman ang mga mag-amang Ashlon dahil nalabas sila sa Black Lion at si Maui binaril mismo ng sariling ulo bago pa man siya patay ni Soliel. Samantalang kanilang kaisa-isang anak ay dinala ni Marlon sa bahay ampunan kung saan isa siya sa may pinakamalaking contribution. Ang parehong Dragon Knights at Blue Phaeton ay pinag-isa niya. Ang sino mang lumabag sa kanyang utos, kamatayan lang ang solusyon upang makatakas sa kanya. Naramdaman ni Amaya ang unti-unting pagbuhay ng dugo ng asawa niya kaya dinampian niya na lang ito ng halik sa labi. Ngunit hindi hinayaan ni Marlon na maghiwalay ang mga labi nila. Mas naging mapusok at mapaghanap ang paraan ng paghalik nito na akala mo'y matagal silang hindi nagkita. Alam na niya kung bakit dahil ilang gabi niya itong tiniis na hindi magkatabi sa pagtulog dahil sa mga kambal na ilang araw din gustong tumabi sa kanila. I love you, love. Pwede bang makasingit kahit ni isa lang? Nang akit itong wika sa kanya. Napaungol naman ito. Love, sa New Hampshire na lang natin ituloy ito. Baka nababagot ng panganay mo sa kakahintay sa atin sa ibaba. Alam mo naman yun, parang ikaw. Ang iksi ng pasensya. Pumalatak ng tawa si Marlon. Alam ko malayong mararating ni Caleb, love. Ngayon pa lang nakikita ko ng sarili ko sa kanya nung malit pa ako. Ngunit mas malapit tong anak mo. Mukhang mas mabangis pa kaysa sa akin. Sinabi mo pa, kung hindi lang dahil sa isa ka rin sa may-ari ng school niya, malamang lagi kang pinatawag sa administration office.
Kaya lang ang eskwelahan na mismong nagsisettle kapag may binugbog si Caleb, nakaklase niya. Hindi rin talaga magpapatalo yung anak mo, love. Mas okay na yung ganun kaysa maranasan ni Caleb ang katulad ng naranasan ko noon na laging binubuli. At least siya, alam niya kung paano lumaban. At siyang unang tagapagmana ng lahat ng pinaghirapan natin. At siya rin ang magiging sandalan ng mga kapatid niya kapag dumating ang araw na matanda na tayo. Ngayon pa lang, alam ko na magiging magaling na si Caleb sa hinaharap. Hindi na siya kumontra pa sa sinabi nito para hindi na humabang usapan nila. O sige na nga, kunin mo na yung kambal sa kanilang crib. Aalis na tayo habang maaga pa. Utos niya dito dahilan para mapakamot si Marlon sa ulo. O bakit? Tanong niya dito. Apat yun sila, love. Paano ko sila kakargahin ng sabay-sabay? Bakit kasi pinagbakasyon mo lahat ng yaya nila? Alam mo namang aalis tayo. Nagmamakto nitong sagot. Aba, problema mo na yun. Humingi ka ng 5 kambal. 4 nga lang ang binigay ko sa'yo, hindi mo na kaya. Matalino ka, hindi ba? Alam mo kung paano malusutan ng mga malulupit mong kalaban. Sa mga kambal mo, hindi mo na alam kung paano mo sila kakargahin ng sabay-sabay? Kapag ganyan, huwag ka nang humingi sa akin ng ayuda sa gabi. Hindi mo rin pala kayang alagaan ng marami. Napuno ng tenga ni Marlon sa kakatalak ng asawa niya kaya nanggigil siyang muling tinakpan ng labi niyang labi nito na kumembot pa kapag nagsasalita. Akmang itutulak siya ni Amaya para muling magsalita, ngunit mas lalo niyang niyakap ito ng mahigpit. Nang maramdamang gumaganti ito sa kanya palang binitawan ng labi nito. Nakita niyang pumula ng mukha nito dahil sa pambibiting ginawa niya, kaya mabilis na siyang tumakbo palabas. Hindi na hinabol ni Amaya si Marlon, inayos na lang ang sarili sa salamin. Nasulyapan niyang maliit na vault na may lamang microchip. Kinuha niya ito at nilagay sa loob ng maleta. Bago hinila ito palabas ng kanilang silid. 30 minutos na ang nakalipas, nagtataka siya kung bakit hindi pa rin bumababa si Marlon. Matagal na siyang naghihintay sa parking lot ngunit wala pa rin ito. Akmang susundin niya na ito ngunit agad siyang natigilan nang makitang sitwasyon nito habang naglalakad palabas ng palasyo. Hindi niya alam kung maawa siya o matatawa sa itsura nitong nagmistulang Christmas tree sa mga nakasabit na kambal sa katawan nito. Ang 2 babaeng kambal na sina Amelia at Amara ay nakasakay sa magkabilang balikat, samantalang mga lalaki namang sina Marcos at Marlo ay nakasakay sa baby carrier na sinapit nito sa harapan at likuran. Napapangiti na lang siya sa idea ng asawa niya. Para-paraan talaga. Si Caleb, tanong ni Marlon na makalapit na sa kanya. Nasa loob na ng sasakyan, abala sa paglalaro sa tablet niya. Agad niyang sagot sa kinuhang 2 kambal sa balikat nito. Daddy, maganda bang New Hampshire na lilipatan natin? Biglang tanong ni Caleb habang bumabiyahe sila papuntang airport kung saan nandun ang kanilang private jet. Marlon smiled as he looked at his son. Of course, son, that's where your mommy and I conceived you. So that place is very memorable for us. I hope this will be our final home, Daddy. Kasi every time we transfer in another place, nahihilo po ako. Reklamo ni Caleb dahilan upang mapangiti si Marlon. Binalingan niya si Amaya na kunwari hindi nakikinig sa usapan nila. This will be the last, son. Dahil doon ang magiging tirahan natin for good. Nakangiti niyang sagot habang magkasalikop ang mga kamay nila ni Amaya. Wala na siyang mahihiling pa sa Panginoon. Ibinigay na nito sa kanya ang pamilyang pinapangarap niya. Pamilyang totoong kayamanan niya. Higit pa sa pagiging isang zillionaire. Tunay ngang walang imposible sa 2 pusong tunay na nagmamahalan. Maraming pagsubok man ang dumaan, maraming tao man ang humadlang, nangingibabaw pa rin ang kanilang pag-iibigan. Eka nga kapag mahal mo, ipaglalaban mo. Dahil ang mga nakalipas sa sandali, kahit na anong gawin mo hindi na muling maibabalik pa. Gayunpaman, wala sa bokabularyo ni Marlon ang salitang pagsuko. Kaya sana, lahat ng kagaya ni Marlon. Ipaglalaban kung ano ang tama para sa pamilya at sa taong mahal niya. Naku, napakasaya at nakakataba ng puso ang ating pagtatapos mula sa matinding panganib at madugong pagtutuos laban sa mga kalaban. Nangibabaw pa rin ang tunay na pag-ibig at katatagan ng pamilyang Whitman. Ipinakita sa atin na Marlon at Amaya na kahit na anong tindi ng dumaang bagyo, wala nang mas titiyak pa sa magandang bukas kundi ang pagmamahal na tapat at hindi kailanman sumusuko. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pagsuporta sa kwento ni Amaya mula sa simula
hanggang sa huling kabanata. Sana'y masuportahan po ninyo ang ongoing story natin ni Athena. Muli maraming salamat po at mag-iingat tayong lahat.